Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Ayan, good afternoon po mga kabalen, and pasensya na po kayo, Tagalog po ang maririnig yung salita ngayon. Nasa meeting pa po kasi si Ma'am Karen, so ako po ay medyo na-late din ng konti. No po, ako po si Tita Doris at tayo po ay magsama-sama sa natitira pang mga oras, no? Dapat sa isang oras na Kwentuhang Katoliko. Ayan, nadinig po natin, no? Ang pinatugtog po nila Zara, nila Leo Mar, no, yung God of Mercy and Compassion and Sacred Head Surrounded. Ayan, so ngayong panahon ng Lent, so naalala ko po syempre nung Wednesday, tayong lahat ay nagkasama-sama para umattend, no, or makiisa dun sa ating taunan na paggunita, no, nung season na to. At ito ay nag-open siya nung Wednesday, kung saan ito yung tinatawag nga po nating Ash Wednesday. At yun po, wala lang po si Father or si Among Joel ngayon, pero I'm sure naka-line up ngayon yung mga awitin para talagang mas maramdaman natin ang season na ito. Medyo, ayan, nakakalungkot nga lang din no, sa part ko na mag-isa ho ako ngayon magsasalita. At sana kahit po mag-isa lang ako dito ay maramdaman nyo na ang Archdiocesan Catechesis ay talagang gusto po na magpatuloy po itong ating kwentuhan at sana kayo makisali sa amin. Siguro po i-remind ko na rin po kayo kung nais nyo pong makiisa sa aming kwentuhan or sa ating kwentuhan. Paki-text po ang mga numbers na ito, no po? Para po sa smart users, i-text nyo po kami sa 0918-351-8282, 0918-351-8282. For Globe, it's 0915-954-1303, 0915-954-1303. And for Sun subscribers, it's 0923-231-4124, 0923-231-4124. Ayan po ang mga numbers kung saan pwede nyo po kaming makausap or makasali po kayo sa aming kwentuhan. Ayan. Hindi po ako nakapag-prepare ng katanungan, no? Pero ayun nga po, sa panahon na ito, siguro po maski po sa sarili ko, no, ay pwede kong tanungin, ano ba yung pinakamagandang bagay na po pwede kong mai-offer, no, sa season na ito upang talagang mas maramdaman ko ang pakikiisa ko sa paghihirap, no, sa season na to sa ating Panginoong Hesukristo. Sa amin pong medyo on the side po muna ako, no, kasi nga po wala po ang aking mga magagaling na kasama, no? Talaga naman, mga pambato natin, si Among Jean, si Tita Shirl, and si Among Joel, at syempre si Ma'am Karen. Nandun lang po siya sa meeting, pero nga po, sabi naman po niya ay makakahabol siya. Siguro po dun muna ako sa, yun po, kung saan po ako miyembro. Member po kasi ako ng Legion of Mary, at sa amin pong mga Legion of Mary members, meron po kaming tinatawag na annual renewal ng amin pong promise as soldier of Mama Mary. Ito po ay ginaganap namin tuwing Marso. Ito'y pinakamalapit po sa March 25, which is the Annunciation. Meron po kasing 5 functions ang Legion of Mary, at yun nga pong March 25, ito yung tinatawag namin na ACHES. Bago po dumating yung ACHES, no, na malapit nga po sa March 25, kami po ay may tinatawag na ACHES preparation. So, kaya ko po ito binanggit is medyo related po doon po sa ating, sa season na ito, kung saan kami naman po mga Legion of Mary, meron po kaming 33 days naman po para mag-prepare para sa araw na yon. So, araw-araw po, meron po kaming
prayers at supposed to be meron po kaming acts, no? Para doon sa magre-reflect kami, then ano yung action namin tungkol doon sa binasa or doon sa mensahe ng aming para sa araw na yon. At ganun din naman po, ayun, pagdating po ng araw ng ngayon pong taon na ito, syempre hindi po siya March 25 na magpo-fall sa ang aming celebration, no? Kasi mas madalas po para po pwede ang lahat ng miyembro, ito po ay ginagawa namin kapag araw ng linggo. Yan. At ngayon pong taon na ito po ay napagkaisahan po ng San Fernando Comitium. Bale, ito po yung buong grupo namin na ito po ay ganapin sa March 12. Ayan po, padating na po yan. Sa Sunday na po yan. Ito po ay magaganap sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes sa Kabetikan. Ito po ay papangunahan. Kasama po namin dito ang aming spiritual director, si Among Garu, si Father Edgar Panlilio, at ito po ay sisimulan po namin sa banal na misa na papangunahan po ng ating mahal na arsobispo, si Archbishop Dong. Alas 8 po yun ng umaga. So para na rin akong para na rin po akong nag-announce ng aming activity at nag-imbita na rin po sa mga Legion of Mary members. Ayan, magkita-kita po tayo doon. At yun nga po, going back, doon po sa ating pinag-uusapan na season of Lent, no? Maya-maya lang po ng konti, magpapatugtog na naman po ulit tayo ng mga awitin na makapagpapaalala sa atin, no? Kagaya ng yun pong O Sacred Heart Surrounded, and meron pa pong mga iba pang songs na naka-line up. And ngayon pong panahon na to, no, pasensyahan na ako kung medyo personal ang dating, no. Siguro po parang sumakto din po sa akin. Ako ho yata ay mas madaling makakapag muni-muni or makakaramdam nitong season na to, kasi ako ho ay ang term ko ho ay nagluluksa o nagdadalamhati, kasi recently ho kakamatay lang ho ng aking mother, no. At kaya ho medyo na-absent ho ang aking pagsasab or sa pagtulong kay Ma'am Karen dito sa radyo. And yun nga po, ang mensahe ng pag-alis or ang kalungkutan ay hindi ibig sabihin magmumukmuk ka na lamang. Ito ang pagkakataon upang mas lalo mong mabalikan ano ba yung talagang dapat mong ginagawa upang wala kang, kung nagsisisi ka man sa mga talagang hindi mo mapigilang kasalanan, pero makita natin yung ganda, yung inspirasyon na iniwan sa atin ng umalis, no? At ayun nga po, bago ko ho ituloy, no, at bago ho ako maging emosyonal, tayo ho ay makinig. Meron tayong 2 plugs at saka po yung ating awit na O Sacred Heart Surrounded. Mayap abak, Maya paugtu, mayop abengi, ini ing Bright Light News. Santo Papa, Mika Kapanawson, Santa Iglesia, Penimunan, Habagat, Pasibayong Pauranon, Biyaya Liwang Balita, King Mabilog a Pampanga, Ampon Santa Iglesia. para karing kabalen ampon talasalpan tayo. Pakibalwan la ring impormasyon, akinalap da ring DWBL-FM 91.9 News Team, King Bright Light News. Pakiramdaman balang Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ning abak, alas 12 ning ugtu, alas 3:30 ning gatpanapon, ampon alas 6 ning bengi. Kaya Berichin Nugid, ampon Sherwin Limson. Bright Light News, Kenimu King DWBL-FM 91.9. Agpang kang Arsobispo Florentino Lavarias, King Dake ning Kayang Omilia, anyang misa na ning pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari. The Church is a mystery of communion, a communion which flows from the Trinity. And this mystery
This communion, atin niya pong adwang dilinan pansin. Our communion with God, which is the vertical communion, and the horizontal communion with our brothers and sisters, especially with our fellow baptized. Punta lang tayo, then kapag ang makakalit. Pasyalan tayo. Let us dialogue with them. Let us allow them to teach us how to be a church of the Lord. Pasyalan tayo. Because after all, the church is not about money or about moneyed people. No. Not even about moneyed people. No. The church is about the poor being blessed by the kingdom of God. Ngening pamagmasusi king banwa na ning parokya, agkatanda kayo pong makiramdam at abe-abe tamong pisabyan ingbiye king parokya. Balikan tamo ing nilabas, pakibaluan tamo nano ing gagawanda king kasalukuyan, ampon nano ing talindoda king daratang a panahon. Kapatad, dinan tayang maya pa oras ing programang para king kekatamong parokya. Balang Martis, ampon Webis, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi, Kenny King Radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Bright FM 91.9. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko. Kasama niyo pa rin po si Tita Doris, no? At hinihintay pa rin po natin si Ma'am Karen, no? Pero habang wala po siya, ipagpatuloy po natin ang ating kwentuhan. Ayan, babasahin ko muna po yung mga nag-text sa atin, no? Ang from 4143, good day po, Tita Doris. Kumusta na po kayo? Kami po dito sa Lord's Epiphany Parish. Nag-start na po ang Via Cruises nung nakaraang Friday. Ayan, mabuti naman po. So, talagang dapat po ino-observe po natin ang mga gawain kung saan mas lalong madidevelop yung ating pong pananampalataya, no? May sakripisyo, yes, pero lagi naman ganun di ba? Kapag ka nagmamahal ka,
may sakripisyo. So, pati ang ating pagdarasal, you have to pause, isi-set aside mo yung iyong mga gawain dahil kailangan pumunta dun sa lugar upang gawin mo yung kagaya nga niyan, no, yung Via Cruces or Via Cruces. Aalis ka sa bahay nyo kasi makikisama ka doon sa iyong parokya upang ganapin ito. Maraming salamat po. Ito po, meron din po, ito maganda po din itong ating isang texter na nagpapaalala from 9444. Good lunch, bukas po. Ayan. Bukas po, ito, no? Bukas po, available po yung ABC Mobile Clinic nasa Pampanga Jail from 8 o'clock to 12 noon. Ayan, paalala po. So, yung ABC Mobile Clinic ay nasa Pampanga Jail from 8 o'clock to 12 noon. Bukas po iyon. Ayan. Ba? Maraming no? At siguro po, basahin ko din ito galing kay Brother Joe. Siya ho ay... Ayan, nagpaparating ng condolence po sa akin. Maraming salamat po. From Prison and Hospital Ministry. Ipapangadi niyo po kami. Ayan, amen. Naku, pasensya na po. Brother Joe, patawarin mo ako dun sa pagkakabasa ko, no? Ito po ang sagot po naman din po sa atin pong itinanong kanina from 9880. Ang pwede kong i-offer sa panahong ito ay ang paggawa ng sakripisyo. Halimbawa, dati akong sumasakay ng tricycle, ngayon naglalakad na lang po ako at iwasan ang paggawa ng kasalanan. Ayan, naglagay din po siya ng pangalan, si Sister Remy. Ayan, salamat po. Ayan, ang ganda po ng ating mga mensaheng natanggap. At maya-maya po ng konti, ayan ulit, no? So, dahil medyo marami po akong nabasa, magbe-break po ulit muna tayo, no? Para po ating pakinggan ang awiting Come Back to Me. Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. Trees are bare, though straight and tall. So must we to others call. Long have I waited for your coming home to me and living deep in our new life. The wilderness will lead you to your Lord, where I will speak integrity and justice. Tenderness you shall show. Long have I waited for your coming home to me and living deeply our new life. Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart.
Nagbabalik po ulit ang Kwentuhang Katoliko. Kasama niyo pa rin po si Tita Doris. Ayan, napakagandang awit, Come Back to Me. Ayan. Yung pong ating readings ngayon, no? Or reading and gospel, yung pong una, yung tungkol doon sa sinabi yung fundamental law of Moses, di ba? Yung na be holy for I, Yahweh, your God, am holy. And tinatanong doon ngayon, ano ba yung holiness, no? Doon po sa nabasa ko na reflection, medyo i-relate ko ng konti, no? Nung sinabi nga po na come back to me, no? Ang reflection po kasi dito is the tree of life, no? The tree of holiness. Ang sabi dito, ang holiness daw ay, or paano ba magiging holy? Ang sabi, para maging holy is following the way of Christ. And the only way to Christ is the way of the cross. Ayan. Nung nagre-reflect po ako nung pong binabasa ko po yung message, tama nga naman, no? Kasi nga po yung cross ay mapapansin natin na vertical at saka horizontal. Kapag ka sinabi natin or tiningnan natin yung vertical, ang sinasabi po doon ay we stretch our arms in praying, our connection to God. Diba? So, ibig sabihin, hindi ka dapat mawawala doon. Ang sabi niya, any moment or sa pagkakataon, kung meron kang, marirealize mo naman yun no? Na wala kang pwedeng balikan, kundi ang Diyos, di ba? Doon nga sa awit natin, di ba, na narinig, ano yun line by line, napakaganda, no? And, yun nga, vertical sign means calling to the Father, di ba? Sinasabi niya, lagi siyang nandyan, lagi siyang may oras. At ngayon, para naman doon sa horizontal line, no? Ito naman yung pagkakataon naman natin na makita yung ating mga brothers and sisters, di ba? Ito yung pagkakataon na ito yung we have to do an act of charity, the corporal works of mercy, at itong mga bagay na ito ay hindi naman nangangailangan palagi ng budget, 'di ba, ng material things, no? So, kung papaano ang Diyos, papaano ang ating Ama, o ang ating Panginoong si Jesus ay laging nandyan habang tayo ay nagdarasal, sana tayo rin daw sa pamamagitan nga ng mensahe ng cross ay maging laging available sa kapwa naman natin. Kung kinakailangan mo lang makinig habang nagkukwento siya, kapag siya ay malungkot, hindi mo naman kailangan laging magbigay ng chocolates, 'di ba? Sabihin mo lang sa kanya, I am your friend. Andito lang ako. So, pwede 'yon. At ito ang tinatawag na holiness, 'di ba? Ito ay tungkol sa cross at ito ay pagiging kagaya ni Jesus na nagdasal na nakabukas yung kaniyang kamay, 'di ba? Lahat ng kanyang dinadalang, lahat ng kanyang nasa loob ay sinasabi niya. At itong Lent na nangyayari, at itong season of Lent na nandito sa ating ngayong harapan, sa ating panahon ngayon, ay ito yung pinaka best time to realize or to let us meditate on the goodness of God, 'di ba? Na tayo ay lahat naman kasi tayo ay nagkakamali wala namang perfecto The only perfect is Christ, 'di ba? So, sana matanggap natin ng mas maaga or mas madali na lagi tayong ready tanggapin ng Diyos kapag tayo ay nagdasal at lumapit sa Kanya. Sabi nga ng ating awit na napakinggan kanina. Siguro po, iisipin natin, kasi naman, paano naman kasi akong babalik sa Kanya? Kitang-kita ko naman na mga kasalanan na nagawa ko. I've been bad, gumawa ako ng ganito, nagtaksil ako, nanguha ako, nagsinungaling ako, everything, no? But the problem is, baka po ang nangyayari, mas matapang pa tayo sa Diyos. God is always willing to accept us
Kailangan nga lang tayong mag-approach, kailangan tayong lumapit, pero tayong may katawan, kagaya nga ng sinabi ko, mas mahigpit pa tayo sa Diyos kasi ayaw nating patawarin ang ating mga sarili. So, kailangan, ngayong panahon na to, maisip natin na hindi naman ikaw lang ang nagkasala eh. So, magpatawad ka sa sarili mo muna at mararamdaman mo you will also learn to forgive other people. Kung ano yung kahinaan nila, makakaiintindihan mo sila. Kasi po pwede ngayong mga panahon na to, masyado kang righteous, masyado kang perfectionist, no? Parang kailangan pati yung mag-a-approach sa iyo, perpekto din. Kaya ang hirap natin na mapakibagayan. But the point is, walang perpekto, lahat tayo may flaws, so we'll just have to understand ourselves, go to God, di ba? At ganun din naman, malalapitan din tayo ng ibang tao upang magsabi na, sister, brother, sorry ha, medyo naging pasaway ako nung mga nakaraang araw, nasaktan kita, and sana patawarin mo ko. At dahil tayo ay nagpatawad sa ating sarili, malamang-lamang sa hindi. Mapapatawad din natin sa sila at makakabalik tayo dun sa ating orihinal na pagsasamahan. Diba? Bago po natin ituloy, tayo po ay magbe-break ulit para po sa ating awit na Turn to Me by John Foley. I am He that comforts you. Who are you to be afraid of man who dies is made like the grass of the field, soon to wither. Listen to me, my people. Give ear to me, my nation. A law will go forth from me, and my justice for a light to the people. Turn to me, O man, and be saved, says the Lord, for I am God. There is no other, none beside me.
ulit ang Kwentuhang Katoliko. Ayan po sa 91.9 Bright FM radio station. Ako pa rin po, no, si Tita Doris, at naghihintay pa rin kay Ma'am Karen. Baka makakahabol pa siya. Pero bago po natin ituloy ang ating kwentuhan, ito, basahin po ulit natin ang mensahe galing kay Brother Joe. Ito po yung sabi niya, good lunch, service sakop, tulong po kayo sa ABC Mobile Clinic bukas sa Pampanga Jail. Kita-kita po tayo doon. Ayan. So, sana po nakikinig po ang ating service sakop para po, ayan, makasama talaga sila ni Brother Joe bukas. Kailangan po ng tulong ni Brother Joe. Sige, Brother Joe, hindi po kami nagpa-promise, no? Pero sana maging madali po bukas ang inyong service dyan sa Pampanga Jail. Ayan. So, going back, kung wala pa pong nag-message, naalala ko lang po, no? Naalala ko din po, no? So, turn to me. Yun po yung ganda ng ating, simbahang Katoliko, no? Kasi sa sakramento pa lang, parang talagang makaka-concentrate ka na kung ano ba talaga yung way to holiness, no? Bakit? Kasi dito sa panahon na ito, pwera sa talagang habot ang paalala ng ating simbahan na tayo ay manalangin, tayo ay magbalik loob sa Diyos, tayo ay meron ding option kailan natin gagawin yung Sacrament of Reconciliation, no? Na lagi siyang available, no? Pupunta ka ng simbahan, sigurado, dalawa yun merong regular yung confession, no? Meron sa simbahan na nakalagay doon, nakapost sa kanilang board. Meron namang kailangan humingi ka ng appointment sa opisina para kay Father, no? But kahit alin pa dun sa dalawa na yun, ang maganda ay pinapaalala sa atin na dun ka makakahanap ng kapahingahan, ng kagaanan ng loob upang sa iyong pang-araw-araw na buhay, magiging normal din, magaan din ang pakikitungo mo sa iyong kapwa. Diba? Sabi nila, hey, paano naman kasi? Yan naman kasing Sacrament of Reconciliation na yan. Bakit naman kasi meron pa niyan? Sa iba naman wala. Diba? Kayo lang Katoliko ang meron yan. Pero sana tayo mga Katoliko na i-imagine or na appreciate natin ang beauty, no? Yung ganda ng sakramento na ito. Bakit? Number 1, ito ang isa sa sakramento na napapractice yung ating humility. Diba? Isa sa pinakamahirap na virtue na magkakameron tayo. Diba? Siyempre, ilan lang naman ang talagang humble dyan. Diba? Of course, si Mama Mary ay isa sa nangunguna dyan at marami pang mga santo. No? But, bakit natin nasabi na it's an act of humility? Kasi, for the others, natingin nila sila ay banal. Sila ay gumagawa ng mabuti sa kanilang kapwa. Hindi sila nananakit. Wala silang tinatapakan na kapwa nila. Sila ay nagbibigay. Everything. Ika nga, yung doon sa, di ba, yung doon sa isang gospel natin, na nung tinanong ni Jesus, yung isang mayaman, na sinabi niya, paano ako makakarating sa kaharian ng Diyos? Sinabi ni Jesus kung ano yon. Lahat ginagawa niya, di ba? Pero merong isang bagay na hindi niya ginawa, di ba? Yung to sell, no? Of course, hindi naman yun yung literal siguro ang sinasabi ni Jesus na to sell, no? But the humility, the humbleness, no? Yung humility out of that linya ang hinahanap ng Diyos, 'di ba? Na para sa atin, kunwari ako, wala naman kasi akong pwedeng ibenta para ipagpalit ko sa kaharian ng Diyos, no? So definitely, hindi 'yun ang sasabihin sa akin ng Diyos. Na para makapasok ako sa kaharian ng Diyos, hindi ko kailangan ipagbili ang aking properties, 'di ba? Merong ibang sasabihin na sa akin ng Diyos, no? But going back to the reconciliation, no? Doon sa ating sacrament, ito yung
tingin mo, tama na yung ginagawa mo. So, bakit ka pa ngayon magko-confess? Bakit ka pa pupunta sa simbahan para makipag-appointment kay Father o kaya tumingin sa mga schedule doon? Ay, sayang yung oras, everything, at saka tao din naman yan. But brothers and sisters, ayun nga po, sana po makita natin ang virtues na makukuha natin at kung ano ang ikagagaan ng ating karamdam, ng ating pakiramdam, no, ng ating kaluluwa sa Sacrament of Reconciliation. At ngayon yung Lent, 'di ba? Ating Kwaresma ay nagpapaalala sa atin na sana makabalik tayo sa Kanya. Yan. Okay, so puputulin po muna ulit natin dahil po sa ating dalawang plugs at saka sa ating dalawang songs na naka-line up ang Buksan ng Aming Puso and We Carry the Saving Cross. Makiramdam king sunis ning milabas. Balikan tala ring panalala ng gintong napon. Nostalgia Filipina. Balang Miyerkules, alas 7:30, kiniking kay Katamong Radio 91.9, Bright FM. Girl, be heard, be proud, and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. Cause every Saturday 4-5 in the afternoon, it's all about her, it's all about me, and it's all about you. It's a girl thing. Marching to a dawning day, to freedom.
Katoliko. Ayan, medyo parang na-carried away ako sa mga songs, no? Buksan ang aming puso and we carry the saving cross. Tamang-tamang ang Lent ay magtuturo sa atin upang mabuksan ang ating puso, 'di ba? Ang ating dating medyo matitigas na puso dahil sa mga pinagdaanan natin ay pwedeng medyo tumagal-tagal na ng konti na nakasarado. But during Lent, no, during Lenten season, nawa ay ito ay mabuksan, no? At ang sinasabi nga nating tinatawag na mga crosses na trials, hindi na siya trials, no? Kundi yun nga sinasabi ng ating awit na dinadala ko ang saving cross. So it's no longer parang mabigat para sa iyo, kundi ito ay nakikita mo na nagsisignify ng salvation, ng pagmamahal, at alam mong kasama mo ang Diyos habang daladala mo or pinagdaraanan mo itong mga crosses mo. Yan. Bago ko po ituloy, dahil nga po bukas na po ang activity nila Brother Joe, no, sa Pampanga Jail. Pinapaalala po natin na ang ABC Mobile Clinic ay nasa Pampanga Jail bukas, March 7, 8 o'clock to 12 noon. Ayan, pumunta po kayo dyan or mag-assist po tayo dyan bukas. Ayan, Brother Joe, pinaalala ko po ulit para talagang matandaan po ng ating mga listeners. Ayan. Buksan ang aming puso. Ang ganda-ganda talaga po nun, no? Minsan nga lang mahirap talagang gawin. Naalala ko po kasi yung mga awit din na sumikat dati. Parang gusto kong bumait, pero di ko magawa. Ayan. So, kapag ka sarili mo lang ang iyong aasahan, medyo mahirap, no? Pero sabi nga nila, disiplina ang kailangan. But of course, with God, everything is possible, no? At ngayon yung panahon na to, sa pamamagitan ng mga activities ng simbahan, sana ito'y makatulong sa atin. And also, no, ngayon ding panahon na ito, maraming activities kasali sa activities ng simbahan, ang mga recollection, 'di ba? Yung mga retreats, at ito ay malaking bagay para sa atin, no? Para sa ating pananampalataya at sa kagaanan ng ating loob, no? At ayan, malapit na po ang magtapos ang ating programa pala. Nasaan na si Ma'am Karen, no? So, bago po natin ipagpatuloy, eto po, meron po ulit tayong kaming ipapakinig sa inyo, no? Dalawang awit, ito yung Attended Domini and Catholic Hymn. Yan. Attended Domini, et miserere, quia peccavimus nimici, ante vexum Dei, omnium redemptor, oculos nostros sublevamus flentes, exaudi Christe, supplicantum prelecens. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus nimici. Dextera Patris, lapis angularis, via salutis, janua celestis, aglome nostri, macula delicti. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus nimici. Rogamus Deus, tuam majestatem, auribus sacris, gemitus exaudi, divina nostra, placidus in
Balitang Kwentuhang Katoliko at malapit na po tayong umabot sa ating concluding hour, no? Nasa malapit na. At bago po matapos ulit, pinapaalala po natin ang mobile clinic po ay nasa Pampanga Jail bukas, 8 o'clock to 12 noon. Ako po ulit si Tita Doris na nakasama nyo na isang oras at tatapusin natin po ang ating programa sa pamamagitan ng panalangin. Salamat po. King lagyo ning Iba, ning Anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming Iba, miras na naman po ing oras ning kay kaming kapamunan. Papasyag ming tulami, kanitimpig kalubmong pami katago na misabi-sabi, mi papagkwento at miragdaga belwan, dikil king kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kaming sana, lalo na detang kay kaming akakwentuan at syukaring karelang pibale-bale, pipagobran, unulaman ka rin ngeni. Parati la sanang maging masaya, pauli na naman yung pamanatili mo ka rin karelang puso, ipagkalub mo sana karelang maya pakalusugan yung pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mula king nanumang kapahamakan, nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban at paramdam mo karela, hingke kang lugod at lunos. Yapag mingan kay kaiti, king lagyo ng Heso Kristo ang kay kaming ginu, magari kayabe mo at ning banala Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Kinlagyo na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando, iyapin po ining Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ito po si Tita Doris, pasalamat at namun kay kayo, ngening aldo ngayon ni. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan sa libutan. Ang ngalan niyang angking siningning ng bituin, liwanag ng Diyos sumahati. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! At isigaw sa lahat, galingan niya'y wagas, kayong dukha sa lahat. Pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Umayang ihayag, purihin siya, at ating ibon niyang awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan. Ang ngalan niyang angking siningning ng bituin, liwanag ng Diyos sumahati. Langit at lupa siya'y papurihan, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ang Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa